So, quick update lang to para at least maging updated kayo. Kasi hindi lahat naka-attend doon sa um, assembly natin kahapon. So, we are doing this sa mga OFW especially, no? Shout out na tayo, no? Sa mga kasamahan natin dito. Since loud and clear naman ako. Ayan, shout out tayo kay Coach. Siyempre, idol ko yan. Coach Aris Bailingo. Ayan, Coach Patty and CGIT Antonio, Coach Antonio. Ayan, CGIT Coach Rain, CGIT Coach Roger, CGIT Coach Victoria Estabilio, and Coach Emerson. Coach Jose Atienza. Ayan, welcome, no? I think bago si Coach. And Sir Hubito, and Coach June, and Coach Kezia Ryle. Tama ba ang pagkakabasa ko? And Coach Louis Ezekiel. Yan, so kung may inaantay tayo, no, pwedeng i-send nyo na yung link, no, para mas updated sila. Coach Marco Valle and Coach Jose Marie. Yan, nawala si Coach Jose Marie. And Coach Winnie Malaluan. Okay, so what we are going to do now is for you to update. Ano ba yung pinaka magiging future natin, no? Ano ba yung pinaka preparation na kailangan nating gawin? Kasi ayan, may mga nawawala. So pasok na lang ulit sila. Madali nang sabihin na mag-halving year by next year. Wait lang, pahinaan ko yung aircon. Lamig eh. Ayun, so madali na kasing sabihin na halving year na next year. No, pang-apat na halving year na, pataas na yung market. Ano ang tanong kasi doon, ano yung magiging benepisyo, no? Ano yung magiging benepisyo mo? Paano ka makikinabang? Ano yung way mo para at least mag-benefits ka by next year? Kasi nga by next year inaasahan na po, no, na pataas na yung market. Kumbaga down dip siya ngayon. Until now, nasa mababa pa ho yung market kasi from 69,000, no? 69,000 yung Bitcoin yung price last 2 years ago. Eh ngayon, nananatili pa rin siya sa 30. Ibig sabihin, hindi pa siya totally bumabalik sa dating price. 'Di ba? So, yan. Ano yung pinaka-reason kung bakit mo gagawin si Royal Q? Bakit kailangan i-achieve mo yung higher rank? Lahat ho ba dito affiliate marketer? No, I hope lahat, no? Yan. I hope lahat affiliate marketer kasi ang goal natin is to rank up. That is the very important kasi kung ano yung magiging pakinabang mo pagka nag-rank up ka, mas malaki yung magiging impact niyan by next year. Ang labanan lang kasi dyan kung ang hawak mo lang is yung kapital na meron ka. Let's say 100,000, no? Ano-anong crypto yung hawak mo dyan? Kung ano yung tinaas ng price ng mga cryptocurrency na hawak nyo ngayon, by next year, yun lang yung magiging ano nun, yun lang yung magiging income nun. Let's say, ang Bitcoin mo, maswerte ka na kung may 1 Bitcoin ka ngayon, ang halaga is 1.6. Let's say, nag 5 times, no, na doble-doble yung value. So, ibig sabihin nun, kung 1.6 times 5, meron kang 5 million na halos na ano, meron kang 5 million dapat na profit. Di ba? So, para akong kukunin ng langit, no? Ang liwanag ng ano ko eh. Ayan. So, let's say, kumita ka ng 5 million by next year because of the halving. The question is, anong gagawin mo sa 5 million mo? So, pag bumalik yung price, naabot yung pinaka-peak na price by next year, let's say, ang pinaka-total na naging profit mo, 5 million. So, ang tanong, ang mangyayari niyan, pwede mong ibili ng kahit anong assets yun. O yung iba naman, kasi nga kumita na sila ng malaki, pwedeng ibili ng bahay, pwedeng ibili ng sasakyan. So pag naibili na nila yon, 'di ba?
Pag naibili na nila yun, wala na. Kasi naibili na eh. Pero, ang labanan kasi dyan by next year, ano yung magiging way mo para mas makapag-accumulate ka ng crypto at the same time, yung may passive income ka pa rin by next year. Kasi, ang mangyayari niyan by next year po, dahil halving year na nga po, yung mga walang idea sa crypto, no? Yung mga walang walang idea, walang knowledge. Kumbaga, lahat ng Pilipino, especially Pilipino, ayaw niyan mga yan ng napag-iiwanan. Gusto nila kung saan yung uso, doon sila. Sa madaling sabi, pag halving year na, magiging matunog ang Bitcoin, magiging matunog ang cryptocurrency. So ngayon, ano yung pakinabang mo kung halimbawa nagiging matunog na yung cryptocurrency? Ano yung pakinabang mo pag halimbawa lahat gustong pumasok sa cryptocurrency? Eh karamihan, 'di ba? Karamihan walang idea, walang knowledge. So, kung ikaw lang ang magpo-promote, mag-share ng Royal Q, kasi nga opportunity 'yun sa atin bilang affiliate marketer. Tama, no? Opportunity 'yun sa atin bilang affiliate marketer na habang nagiging matunog ang cryptocurrency or Bitcoin by next year, kung ikaw lang ng ikaw yung nagpo-promote, hindi mo kayang i-accommodate lahat. Tama. Hindi mo kayang alukan lahat ng tao. Yun ang labanan doon. Pag mag-isa ka lang, no, kawawa ka. So ngayon, ano yung magiging pakinabang mo para mas ma, mag-benefits ka, 'di ba? Yung tipong halos lahat ng isda, kasi lahat, 'di ba? Gustong pumasok sa crypto. So paano mo sila makukuha lahat kung ikaw lang mag-isa, 'di ba? So ang goal natin is for us to rank up, to achieve yung rank na from B2, B3, B4, B5, 'di ba? Yan. So basahin natin yung comment ng mga coaches para yan, saan yung message dito? Yan, chat. Yan. So sabi ng mga coaches dito, hello po, hello po. Ayan. Halving ang pagtaas ng presyo ng Bitcoin, kaya ready dapat tayo. Paano tayo makikinabang sa market? Kapag bumili ka ng Bitcoin ngayon sa presyo ng 1 Bitcoin, 1.6 M, by next year kung mag-value ng 100,000 US dollar, no? Yung per Bitcoin. Yan, yung pera mo from 1.6 magiging 5 million. Kung may pambili ka ngayon ng worth 1.6 million, yan, kahit hindi mo napansinin yung gusto nating ituro, no? Kaya lang, paano tayo makikinabang kung wala naman tayong 1.6? Exactly. That's the reason kung bakit gusto namin i-update kayo, no? So, let me share my screen. I want to show you yung big impact na nangyari, no? Kumbaga false alarm siya, pero, yan. Able po ba tayo na makita yung screen ko? Yan. Visible, coach. Visible, okay. Mhm. For a while. Okay. So, welcome po sa ating general updates para sa mga Royal Q affiliate marketers natin all over the world, no? This updates is for you to position yourself na wag na kasi kung pepetiks-petiks pa tayo, kung halimbawa palalagpasin natin yung bawat araw na hindi tayo kumikilos. Kumbaga, nakaposition ka lang. Pero yung parang yung thinking na gusto kasi nating yumaman, paano? That's the reason eh, 'di ba? That's the reason kung bakit ka nag-subscribe kay Royal Q kasi nakita mo na malaki yung posibilidad na magbago yung buhay mo. So ngayon, ang labanan kasi diyan kung sa trading capital mo ka lang aasa, may 1.6 million ka na ba or may isang Bitcoin ka man lang ba? Para at least by halving year, 'di ba? Yung 1.6 mo maging 5M. So, kung may isang Bitcoin ka, okay na eh. Pero ang tanong kasi doon, wala man lang ni isa sa atin may isang Bitcoin. Yan. So, ano yung way? Yan. So, how to prepare for the next bull run? That is the big question. And how to benefit for the next halving of Bitcoin. Kasi madali nang sabihin yan eh. Pataas na yung market niyan. Kaso, ano yung pakinabang mo dyan? Di ba? Kung capital trade mo lang yung meron ka.
Kikita, yes, pero yung talagang biglang yaman ka, paano? Di ba? So, why we need to achieve higher rank? Yan, no? As you can see, no, kita nyo ho to. Nakikita nyo po yung graph. Yan. Pwede kayong mag-open cam, pwede kayong mag-heart react kung nakikita nyo. Ano yung Yes po. lesson? Yan. Ano yung lesson sa graph na to para sa atin? Yan. As you can see, from 27, paano ba mag-ano? Annotate tayo. Ayan. From 27 price, no? Yan yung price nung mga nakaraang linggo. Biglang nag-pop up siya into 30K. Yan, no? Kita nyo, no? Biglang nag-pop up or nag-dump yung price. Nag-surge yung price from 27 to 30K. Bakit nangyari yan? Diba? Wait lang ah. Ayan. Paano siya nangyari? Diba? So, ibig sabihin, malaking impact yung nangyari for the past few days na yan. Ito yan. Si Cointelegram, paano i-annotate ito pala? Get it. Okay, wait lang ah. Nanibago ka, di ba? Bagong update po yan ng Zoom. Bagong update yung Zoom. Paano Yes. siya tawag doon? Wait lang, coach. I-erase? I-erase lang gan. Okay, ganito lang siya. Okay. Anyway, yan. So, goods na tayo dyan. So, as you can see, from 27, biglang nag-search yung price ng 30K. Ngayon, kung mapapansin nyo, in just 1 hour, yung tinaas nitong graph na to. From 27, bigla siyang tumaas ng hanggang 30K. 1 hour lang yan. Because of yan, false alarm siya ni Cointelegraph, no? Sabi niya, nagkaroon siya ng tweet, no? Na breaking news, SEC, approved iShares Bitcoin Spot ETF. So, ibig sabihin, malaking impact po yung nangyayari na simple tweet ng mga malalaking mga business tycoon, yung mga malalaking kilala sa industriya ng cryptocurrency, yung simple tweet nila, biglang nababago yung price. So the question is kung halimbawa, hindi pa man halving year ngayon, biglang tumataas yung price. Ang question, paano kami makikinabang pag biglang taas yan? So dahil biglang taas nga po yan, nagiging maingay yan sa online, nagiging maingay sa buong mundo. So halos lahat kahit walang idea, kahit walang alam, no, gustong pasukin ng crypto. Tama ho. Sa simple tweet na yan, biglang taas yung price pero sa simpleng, ayan, nabalita pa yan sa TV oh. Di ba? Sabi ho dito, Bitcoin spikes after false report that the SEC approved iShares Bitcoin ETF. Yan, nabalita yan sa TV kaya nag-surge yung price niya into 30K. Pero biglang binawi rin yan ni Cointelegraph. Pagkabawi niyang ganyan, ayan, biglang bumalik yung price sa 27. So ngayon kung titignan mo yung price, I think nasa 28K. Tama ho. Nasundan po. Ayan. Pa-heart react kung nasundan, no? Kung medyo mabilis ako, pakisabihan ako. So kasi ang gusto nating ipunto dito, mabilis magbago yung price. Once na yung mga malalaking mga business tycoon, mga malalaking company, industriya, biglang nag-tweet lang na simple tweet lang nilang ganyan, biglang nababago yung price. So ngayon, ano yung benefits mo pag biglang nagbago yung price kung wala kang hawak na Bitcoin or other cryptocurrency? Tama? Kung halimbawa, dumiingay na siya, paano mo makukuha lahat ng mga gustong pumasok sa crypto kung ikaw lang mag-isa? So the question is, yan. So dahil biglang bago yung price niya, biglang baba rin siya nung binawi rin ni Cointelegraph. So at ngayon nagre-range siya ng 27 to 28K lang yung value. Meaning, hindi pa siya totally tumataas. So as you can see, sa mga hindi updated or hindi nakaka-attend ng IBP, this is the rainbow chart ng Bitcoin. No? This is the rainbow chart ng Bitcoin na it happened already. We miss the opportunity of 3 halving na nangyari. Pag sinabing halving po, yan yung pagtaas ng presyo at pagbaba, no? Yan. Sa madaling sabi po, bawat halving year na nangyayari, may surge price na nangyayari po diyan, bawat halving at may pagbaba. So advantage yan ng may mga alam, no? Lamang ang may alam.
Advantage yan yung mga naka-encounter na ng Bitcoin noon, no? Na hanggang ngayon they still have a holding ng Bitcoin. How? No? Ano yung pakinabang? Kasi as you can see, from the first halving, which is the pioneers era, yan. Ibig sabihin from $0.01 pumalo ng 10, pumalo ng $1 hanggang $10 yung tinaas ng price during pioneers era. Ibig sabihin wala pa, iilan pa lang yung nakakaalam yan. But on the second halving or apat na sumunod na taon, yan na yung tinatawag na speculators era. As you can see, no, from $10 pumalo siya ng $1,000. So panalo na naman yung nakabili sa price dito sa $10 at nag $1,000 sa speculators era. Ibig sabihin ng speculators era, may mga naniniwala na, may mga nag-speculate pa rin kung totoo or hindi. And now, yan, dito na kasi tayo pumasok sa retail traders era. Ibig sabihin, no, dahil naging popular na si Bitcoin, marami nang nakakaalam, no? They know na may value na si Bitcoin. They can use Bitcoin to purchase any assets, no? Or sa mga corporations, yung mga products ng mga corporations na malalaki, no? So, hindi na lang kasi namimina yung Bitcoin dito sa era na to, kundi tinitrade na, diyan na tayo pumasok. Trading na, ibig sabihin hindi lang sa pagmimina yung pinaka best way para maka-accumulate ka ng Bitcoin, kundi pwede mo na siyang i-trade, which is yun yung buy low sell high. But the thing is, yan, hindi lahat kasi marunong mag-trade. Tama po, hindi lahat marunong mag-trade para maka-accumulate ng crypto or Bitcoin. Ibig sabihin yung iba nanood lang ng YouTube University, they buy and then they sell low. Instead na kumita sila, nalulusaw pa yung pera nila or nalulugi. But as you can see from the first halving hanggang third hanggang ngayon, walang ibang pinuntahan ang price ng Bitcoin kundi tumaas. On the third halving, which is retail traders, pumalo yan ng $10,000. Now, the prediction, no, of Bitcoin, we are now in the corporations era. Pag sinabing corporations era, all the industry halos na malalaking kumpanya, they saw the potential of Bitcoin. They can use Bitcoin to buy any assets. They can use Bitcoin to buy major products ng mga iba't ibang corporations. Ibig sabihin talagang may value na. Hindi na nag-speculate, hindi na talagang kaya tinitrade dyan at lahat halos gusto magkaroon ng Bitcoin and other cryptocurrency because it has a value. You can use Bitcoin to buy Gucci, to buy Louis Vuitton, 'di ba? To buy Ferrari, Honda, 'di ba? So ibig sabihin, yan. During corporations era, ang pinaka-price ngayon, ito yung gusto namin makita. Bawat halving bumababa ng 80% drop. 80, 86, 84, 84. So ngayon, yung fourth halving, yan. Ibig sabihin, if you compute yung binaba ng Bitcoin, almost 50 to 60%. Ibig sabihin, possible pa bang bumaba? Yes. Possible na tumaas agad? Yes. Depende ho sa galaw ng market. So, ito yung na-miss natin sa halving year. Na pagka-surge ng price, biglang magda-drop pala, na kung halimbawa, surge ng price dito, nakapagbenta ka na nung nabili mong Bitcoin from $0.1 to $10, pagka-peak dito ng $10, ibinenta mo na, binili mo ulit dito kasi alam mong tataas ulit siya. Ibig sabihin, possible na magdoble-doble yung bili mo dito kasi nga may kinita ka na dito. So ito yung na-miss natin na may pagtaas at pagbaba pala, yung tinatawag ng halving year. May pag-drop ng price pala talaga. So the opportunity, so we miss the opportunity na makabili sa pinakamababang price at makapagbenta sa mataas na halaga. Kasi wala tayong idea. Biruin mo from 2009 up to 2023 na ngayon, na-encounter lang namin na totoo pala ang Bitcoin 2021 na. Ay 2021, 2022. 'Di ba? Nag-join ako dito 2022 pa. So ilang halving yun na miss ko. So we are on the fourth halving na mangyayari po na kailangan nating pagpreparahan. Bakit? What happened on the first and second and third halving
Yan, mangyayari at mangyayari ulit siya by next halving, which is next year. Yan, ibig sabihin, nasa mababang presyo pa tayo, opportunity yun sa atin. Mas malaking opportunity para sa atin bilang affiliate marketer ng Royal Q kasi nga, di ba? Once na affiliate marketer ka ng Royal Q, pag may nag-subscribe sa'yo kasi nga lahat aalokan mo. Kasi lahat hindi naman marunong mag-trade. Masusunog lang yung pera mo kapag hindi ka marunong, 'di ba? Sasakit yung ulo mo, maduduling ka, stress kapag ka namimiss mo yung pag-execute ng trade mo sa manual. So now, it's a big opportunity to us to offer si Royal Q. Na once na nag-Royal Q sila, 'di ba? They can automate their trading para walang mamiss sa market. But the question is, kung ikaw lang mag-isa. Yan. Kung ikaw lang mag-isa, mahihirapan kang kunin lahat ng mga gustong pumasok sa crypto. That's why we need to prepare, no, na kailangan ma-achieve natin yung higher rank. Dumami yung magsusubscribe sa inyo para lahat ng mga nag-subscribe sa inyo, kasama yung mag-aalok pag tumataas na yung presyo, umiingay na yung Bitcoin at cryptocurrency pagdating ng halving year. Now, I want to show you this graph. Ayan. Able po ba na makita? Kasi iinom lang ako. Ayan. I want to show you this graph po na it happens nung si Robert. Ayan. Sir Robert is our B5 rank in Royal Q. Sa Malaysia po siya, no? So B5 rank na po siya. Si Sir Robert, dito siya nag-start. Ayan. Nung time na umiingay si Royal Q, or I mean umiingay si Bitcoin kasi nagsa-surge yung price, no? Dito siya nag B5. Ibig sabihin B5 na po siya dito. Yan. Ngayon, pansin nyo, nung time na pataas na yung market, mabilis siya nag B5, B1, B2, B3, B4, hanggang mag B5 siya dito. Nung umiingay yung market, no? Ibig sabihin, sa loob ng from April hanggang November, nag B5 daw po siya. So, April, May, June, July, August, September, April, May, June, July, August, September, October, November, 7 months, B5 siya. Tama ho. So, B5 siya kasi mabilis lang siyang na-promote kasi nga umiingay si cryptocurrency, umiingay si Bitcoin, no? So, dahil umiingay, lahat ng mga gustong pumasok sa cryptocurrency, inalok nila ng royalty. So, lahat yan, no? Nag-search yung price, mas mabilis silang nag-ramp up. Ngayon, nasundan yan, wait lang, delete natin. Yan. Kung makikita nyo po, yan, dito, April, November, December, January, ito na yon yung pagbaba ng price. January, November, December, January, pula. Pulang-pula yung market price. Tama? Kung makikita nyo, no? Pulang-pula yan. Yan. Dito, at saka dito, pulang-pula yan. Ibig sabihin, yan na yung pagbaba ng presyo ng Bitcoin. So, marami dyan, no? Marami dyan ho is, sabi nga ni Sir Robert nung bumababa yung price, no? Tawag ho dito. Maraming mga nag-Royal Q na nawala din kasi nga pababa yung price, hindi pa nila totally naintindihan yung laro ng market. Hindi nila naintindihan na darating yung, ayan, babalik din yung price. So, dito, ang pinaka-presyo, kung makikita nyo, wait lang, i-annotate ko lang. Yan. Gusto kong makita nyo ito. Yan. Yan. Ito, kung makikita nyo po, yan. Simula sa pagbaba ng price dito, no, which is June 2001. Yan. Ito na yung pagbaba ng price. Sir Robert from B5 siya, no? Dito siya totally kumita sa 57,000 US dollar yung price ng Bitcoin April 2021. Yan. Hanggang pagbaba ng price, yan. Yung mga hindi naintindihan yung total na galaw ng market, ayan, no? Yung may mga nag-Royal Q, biglang nawala pa din. Yung mga nasa rank na B2, B3, diba, nawala pa din kasi nga bumababa yung market value.
which is hindi nila naintindihan na babalik yung price, which is bumalik nga yung price by November 2021. Tama ho. Bumalik yung price by 2021. Ibig sabihin po, nagdoble yung price from 57 to 35, naging 69 US dollar. Aray ko. Naging 69 US dollar. Ito na yung pinaka-peak na price way back 2021. Ngayon, kung si Sir Robert during tumataas yung price ng Bitcoin or kahit bumaba man, pansin nyo, si Sir Robert dito, nag-B5 na siya dito. Pero kahit bumaba yung rank ay yung market price dahil subscriber siya ng Royal Q. Tama? Or nasa rank na siya ng B5. Yung kita niya hindi pa rin nawala. I mean, may mga nagsusubscribe pa rin kasi sa Royal Q kahit nabababa yung market. Which is dyan kasi na mindset na syempre the more na mas mababa yung price, dapat mas makaposition ka. So still, sa mga subscriber ni Sir Robert, dahil B5 na siya, may pumapasok pa rin siyang income kasi nasa position na siya ng B5. Yun yung gusto ko naming i-point dito. Pero, imagine kasi, ang pinaka-lesson sa kanya, kung ang meron lang siya, no? Kung ang meron lang siya, yan, kung ang meron lang siya nun, capital lang sa trading. Ibig sabihin, kung dito na-sell niya na yung market, kung halimbawa holder lang siya ha, kaya lamang pa rin yung affiliate marketer ng Royal Q compare sa mga holder ka lang ng Bitcoin. No? Kasi kung dito na-trade niya na yung pera niya, so ngayon mag-aabang lang siya kung kailan yung pinaka-down ng market ulit para lang siya makabili. Pero siya, dahil B5 na siya, bumababa man yung market, still may pumapasok na income sa kanya, indirect at saka passive income dun sa gas fee. Ngayon, lahat ng mga nakaposition dito, hanggang ngayon dito sa November 21, which is B5 siya, kaya siya dito totally nag-million si Sir Robert. Kasi pataas yung market eh. Yan ay dahil nasa position na siya. B5 na po siya. Sa rank na yan. Dito siya talaga kumita ng milyon-milyon na kung sabi niya, kung ang kapital niya lang, wala naman siyang pambili ng 1.6 na Bitcoin. Tama? Or bumaba yung price from 35 US dollar, wala pa rin siyang 1 million para pambili ng Bitcoin. Para ma-sell dito pag tumaas, which is tumaas nga siya ng 69 US dollar. Kung makikita nyo, kung Bitcoin lang daw yung meron siya or cryptocurrency, kung ano yung naging price nung hinohold niyang crypto, yun lang daw yung meron siya. Pero dahil na-goal niya na mag B5 na siya, dito siya nag-million-million kasi umangat ulit yung price from 35 price ng Bitcoin, 35,500 na presyo ng Bitcoin, pumalo yan ng 69. Ibig sabihin, nagdoble yung price at dahil B5 na siya, nagiging maingay yung Bitcoin at other cryptocurrency dito. Sa buwan na yan, which is April, bumaba ng April, May, June, July, August, September, October, November. Ito po yun, November. Sa loob ng April 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 months, kumita siya ng milyon-milyon. Yan ay dahil marami siyang subscriber na nag-aalok ng Royal Q nung nagiging matunog si Bitcoin. Ibig sabihin, lahat, hindi lang siya yung nag-aalok. Marami siyang subscriber under ng organization niya na nag-aalok ng Royal Q sa mga gustong pumasok sa cryptocurrency. Kaya ho, kumita siya ng milyon-milyon. Saan siya kumita ng milyon-milyon? Sa hold niya lang ba na crypto? Kung may Bitcoin man siya, doon ba siya kumita ng milyon? Hindi po. Kumita siya ng milyon-milyon dahil nakasarang siya, which is B5 siya. Under kasi ng lahat ng mga subscriber kapag B5 na siya, lahat mayroon siyang indirect na tinatawag. Which is, i-explain natin yan isa-isa. Bawat papasok sa kanya, no, 1,000 pesos siya, 500, 1,000, 500, unlimited yun nung during matunog yung Bitcoin dito sa 7 buwan na pagtaas ng Bitcoin up to November 2021. Now, ano yung pinaka-lesson natin dito? Yan. Nung pumasok po sila Sir Sherwin, lamig naman nung
Nilalamig ako. Yan. Nung pumasok po sila Sir Sherwin, which is November to December, January, I think dito na sila pumasok sila, Sir Aris. Yan. No? November, December si Sir Aris pumasok January. December, January. Dito na sila pumasok sa graph na to. Ito yung buwan. No? Ngayon, kung mapapansin nyo, kahit napababa yung market, January, February, March, April, May, hanggang ngayong 2022, 2023. Ito na yun, no? Ito na yung buwan na January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November po ngayon. Ito yun. Nandito pa lang tayo ngayon sa buwan na to. Kung mapapansin nyo, from 69 na value ng Bitcoin, hindi pa totally bumabalik sa price dito sa 35. Nandito pa lang tayo, oh. 'Di ba? Pansin niyo nung pagpasok nila Sir Sherwin at Coach Aris, kahit sabihin mong pababa yung market, naging B3 si Sir Sherwin, naging B2 si Sir Aris. Tama. Ngayon, kung aasa lang po sila Coach Sherwin, Coach Aris, no, sa cryptocurrency na meron sila, dahil pababa ang market, hindi sila masyado kumita. Tama. Kasi nga, pababa yung market. Kaya dyan po naranasan ng mga subscriber, lalo na yung mga nauna nag-subscriber dito sa atin sa Royal Q, sa ibang team, pag mali yung setup, sobrang laki ng floating loss. Sorry ah. Pag mali yung setup, sobrang laki ng floating loss. Pag mali yung setup, hindi talaga kikita. Pero sa atin, no, kahit papano ho, kahit pababa yung market, basta may sapat kang margin call, no? Kahit papano may kita. Pero sobrang disadvantage pag minimum capital ka lang, 10,000 ka lang yung capital mo, 20,000, meron nga 50,000, ang laki pa rin ng floating loss eh. Kasi nga, you have to understand that the market is still, tama ba yun? The market is still down. Tama, nasa 27 pa lang, 27, 28 yung price ngayon. Hindi pa bumabalik sa total price dito, oh. Ayan, oh, dito. Ito yung, ayan, burahin ko nga para mas makita niyo. Right. Ayan. Ang price natin ngayon, nasa 27, 28K. Ang pangit ng sulat ko. 28K pa lang. 'Di ba? Hindi pa yan totally bumabalik dito sa price dito, oh, na 35K. Kung i-check mo yan dito, ang layo pa, oh. Tama ho, kita nyo? Kung i-check mo yan, sobrang hindi pa bumabalik yung price. Ibig sabihin, ang pinopoint namin dito, kahit pababa yung market, may mga nagra-rank up. All you have to do is just to share si Royal Q and ma-promote po kayo at least B2 rank, B3 rank. Now, yan. We are done sa slides na to. Delete ko na. Yan. Pansin nyo, pababa yung market dyan, no? Pababa. Pero still may mga nagbi-B2, nagbi-B3. So what's more, kung lahat tayo, no? Pag tumaas na yung price, yan, which is the next slides ko yan. Yan. Ang prediction kasi, yan, ito na yan, no? Tayo, ulitin ko, kahit pababa yung market, may mga nagra-rank up. Basta yung mindset, mag-affiliate. Basta yung mindset, kahit na to follow yung capital. Swerte ka na mag-affiliate ka, no? Swerte ka na mag-affiliate ka, pero may capital ka na. Pero gaya ko, nagsimula ako dito, Royal Q lang. Wala akong capital. Nag-rank up ako ng B2, yun, dun lang ako nagkaroon ng capital. Pero nagra-rank up ako, ibig sabihin, kahit sabihin mo na wala pa akong coin that time, dahil may mga nagsusubscribe po, under po sa link ko, under ng subscription business natin, may kinikita po ako kahit na wala akong capital. Yun ang gusto naming i-point po dito. Na pwede kang kumita ng malaki at to follow yung capital mo kung nasa rank ka na.
Ngayon, as you can see, here is the prediction of all business tycoon, no? Mga nasa industriya, no? Na kilalang kilala ho. Si Cathy Wood, ang pinaka-prediction niya from 35 or from 30,000 pa lang ngayon, no? From 30,000 pa lang ngayon na price ng Bitcoin, ang prediction niya magwa 1 million per Bitcoin isa. Magwa 1 million US dollar per Bitcoin. O wag na mangyari yung 1 million kasi sobrang taas. 500,000 US dollar naman si Mike Novogratz, 'di ba? And 250 si Tim Draper, 'di ba? Si Tom Lee 180. Tumawad pa, hindi pa ginawan 200. 180 US dollar yung prediction niyang price ng Bitcoin. But si Robert Kiyosaki, one of the legend, one of the guru, no? Let's say sa kanya na lang tayo maniwala. Wag na yung sobrang taas na prediction ng mga nauna. Sa kanya na lang tayo, 100,000 US dollar yung magiging price daw ng Bitcoin by next halving, which is next year. O 100,000 din si Adam Back. Si Arthur Hayes po, no? Ayan, 70,000. So, ito na lang, si JP Morgan na lang. Yan. One of the billionaire, one of the owner or CEO, founder ng JP Morgan. Ang prediction na lang niya is 45 US dollar. Ito po, kung makikita nyo, dito nagsimula si Sir Robert kanina. Ito yung sa kanila, di ba? Nung nag-drop yung market, nag-B5 siya, dito siya kumita dahil B5 na siya, dito siya kumita ng milyon-milyon nung pataas yung price, which is dito yung 69,000 kanina. Tama po? Kung makikita nyo, dito tayo nagsimula, lahat tayo pababa yung market. At hanggang ngayon, no? Hanggang ngayon, yung market ang liit, ayun, makikita nyo, nandito pa lang. Pag nangyari na 100 US dollar yung magiging price ng Bitcoin, ito po yan. Let's say, dito, 28. Ang pangit pang sulat nito. Wait lang, Dapat talaga bumili na nung ginagawa ni Sir Robert. Dito, 28. Wag na lang mangyari. Ito kasi ang prediction dito, 100, ay to 100. To 200 dito. Tama. Dito na lang mangyari, bumalik na lang yung price dito, 69. Ngayon, ano yung pakinabang mo kung halimbawa ang meron ka lang kapital? Pag bumalik man lang yung presyo ng 69. Sundan? Ano yung pakinabang mo kung halimbawa bumalik na yung presyo by 69? Dito. Yan. Yan. Pag bumalik na yung presyo ng 69, ang tanong kasi doon, magiging matunog yung market, makikilala yung Bitcoin, lahat gustong pumasok kasi nga from 28K tataas yan, 'di ba? Tataas yan, magra-rise siya ng $69, magiging 80, magiging 100 hanggang doon 200. Ang tanong, ano ka pagdating ng halving year? Ano yung position mo pagdating ng halving year? Kasi magiging matunog, magiging popular. Lahat ng tao gustong pumasok sa cryptocurrency kahit wala namang sapat silang idea. Ngayon, this is your opportunity as long as you have subscriber under your organization. Why? Kasi kung lahat gustong pumasok bawat pagtaas ng Bitcoin, kapag B2 ka, meron kang 20 na tao na pwedeng mag-alok, kunin yung mga gustong pumasok sa cryptocurrency. Ibig sabihin, unlimited yung kikitain mo kahit B2 ka pa lang. Lalo na pag B3 ka. Tama? Kasi meron kang 100 na subscriber sa'yo. Ibig sabihin, kung lahat ng gustong pumasok dito habang tumataas, magiging popular si Bitcoin, lahat yan, pwede mong alokan ng Royal Q, lahat yan, pasok sa'yo, possible kang maging milyonaryo hanggang mag-rank up ka up to B6. Nasundan nyo ho. Yung posibilidad na talagang kumita ka ng milyon
nasa pag-rank up po yun sa Royal Q. Kasi kung ang aasahan mo nga lang, yung kapital mo, yun, medyo tagilid tayo. Swerte ka na kung may kalahating milyon ka na pinapatrade sa Royal, talagang kumikita ka. But we want to show you, no, the benefits. 'Di ba? Yung potential na kumita man lang tayo ng at least yung biglang milyon tayo. Kasi kung si Robert, nag-B5 siya dito. Nag-B5 siya dito. Ang pangit eh. At naging milyonaryo siya dito. Dahil pataas pa lang yung Bitcoin at ang price dito $69,000 lang. 'Di ba? 69,000 lang yung price dito. So what's more, na tayo kung halimbawa habang by next year bago yung bull run dito nagpataas. Tama? Ma-achieve mo man lang at least B3. Or at least dito B4. Dito B5. Hanggang ma-reach yung 200K na prediction. Milyonaryo ka kasi B6 ka. At ang B6 may total na 1,500 na subscriber. Ibig sabihin, lahat ng mga gustong pumasok dito, ito yung tao muna nag-aalok. Ang laki ng potential mo dyan na nagwa 100K ka a day. Up to 250K a day. Ngayon, pag kumikita ka ba ng araw-araw na 250 a day, hindi ka ba mayaman? Walang ibang source of income na kaya magbigay ng sa isang araw kikita ka ng 100,000 to 200,000 a day. Kundi si Royal Q lang, as long as ma-reach mo yung B6. Question. Ito yan. Burahin natin. Yan. May cryptocurrency ka. May Bitcoin ka. Let's say, ito nga, nakabili ka dito, 1.6. Yung BTC mo. 1 BTC. Meron ka. Tumaas yung price ng 200K. Yung BTC mo, let's say, ang potential niyan, possible na kumita, let's say, pinaka-total na income mo na 5M. Yun lang yun. Yun lang yung pinakakita ng Bitcoin mo. Hanggang 5M lang siya. Tama? Kasi, from 1.6 yung price, tumaas ng 200K, let's say, ang pinaka-total na kinita mo, 5M. Yun na yun. Sagad ka na dun. Kasi kung ilan lang yung Bitcoin na hawak mo, yun lang din yung tataas yung presyo. Nasundan po? Ibig sabihin, pag ito, nagastos mo na, binili mo ng sasakyan, binili mo ng bahay, wala ka ng Bitcoin. Wala ka ng Bitcoin. Pero, once na naging B6 ka, yan, ito yun. Once na naging B6 ka dito, during tumataas yung presyo, lagi kang nagwa 100K a day. So, 100K, pangit eh. Sensya na kayo ha. So, 100K a day, multiply by 30 days. Magkano yan? May calculator ako dito eh. So, 100K a day times 30, di ba? 100K times 30, ibig sabihin, ang kinikita mo, a month, every month, 1 month. Ang kinikita mo a day, ay, kulang ng ano. Ang kinikita mo every month is, magkano yan? 3,000 US dollar. 3,000 US dollar. Times 50. O di, meron kang ano, 3,000 US dollar. Times 50. Ayan. So, meron kang milyon-milyon yan. Pag magkano yan, Coach Aris? Mali yung ano ko dito eh. Yan. I hope nasundan nyo. So, let's say B6 ka, 100K a day ka. So, multiply by 30 mo yan. Kasi a day eh. Actually, yung 100K po, guys, conservative pa yan. Ang pinaka-range na kinikita ng mga B6,
Minsan nag-150, nagto-200 sila every day. So ngayon, ikaw na ang mag-compute niyan kung nagwa-100K ka a day kung nasa basics ka. Ngayon, let's say ipagkumpara nyo kung yung holder, no? Holder ng Bitcoin at yung affiliate marketer na B6. Alin ang mas malaking kita? 'Di ba? Yung holder lang ba ng Bitcoin o yung mismong affiliate marketer na ang rank B6 na laging may 100K a day. Ito, let's say may 1 BTC siya. Kung ano lang yung potential nito by 200K price, yun lang yun. Pag naisipan niyang ibenta na, ibili na sasakyan, bahay, itong 1 BTC na to, na kinita niya, magkano man yung presyo niyan, let's say 10 million, yun na yun. Pero ikaw, pag B6 ka, lagi kang may 100K a day. A day. Araw-araw yan. Nasundan po? Yan. Sige, open natin yung mic, no? Baka may mga tanong. Pwede po kayong magtanong kung nasundan po yung paliwanag natin. Okay? So, I allow you to unmute your mic. Any question po? Sundan? Mukhang walang reaction lahat, ah. Yan, mukhang Yes, walang bro. reaction lahat, ah. Andyan pa ba kayo? Yes, coach. Ayan. So, any question po? Bago tayo tumuloy. Ayan. Question? Wala? Ayan, mukhang nasundan ba or hindi na gets yung sinare natin. So, ito po yung potential. Sobrang laki ng potential kasi yung market nandito pa lang po. Nandito pa lang. At ang prediction ng mga tycoon kanina na sinabi ko, ito yun, oh. Yan, wait lang, ah. Ito yung prediction nila, oh. Tataas dito yung market by next halving. Ito pa lang tayo, oh. Ang liit pa lang natin. Ibig sabihin sila dito kasi nag-rank up na dito. So it's our opportunity na ito nga, pinakita ko dito kanina. Sobrang, nung nag-join kami, pababa pa yung market. Still down pa rin yung market hanggang ngayon. Pero may mga nag-B3, may mga nag-B2. Kilala nyo lahat ng B2 natin. So kahit papano, dahil B2 na sila, 'di ba? Wala man silang mga hold pa na sobrang laki ng cryptocurrency. They have a passive income from the gas fee. Now, which is every subscriber, every successful trade ng mga ng mga subscriber nila, they have 20% up to 30% na passive income po 'yon. So ngayon, the more na tumataas yung market dito or value ng Bitcoin or cryptocurrency, ang labanan diyan, ano ka? Ilan yung subscriber mo na kukuha or lalambat ng mga gustong pumasok sa cryptocurrency pag tumataas na yung price. Tama? Kasi kung dito, no, kung ikaw, halimbawa, hindi ka pa nag-decide ngayon, still sa trading ka pa rin nakapokus. At the more na tumataas na yung price dito, 'di ba? Dito ka pa lang magdi-decide na bumuo ng community or mag-goal na mag-B2, sayang na to. Kung dito pa lang tumataas na yung presyo. Kung dito ka pa lang magdi-decide para mag-build ng community mo, pag tumataas na yung presyo, huli na. Kasi pag peak nung, let's say, ang pinakamataas na price, 200K, babalik na ulit yung market dito pababa. Para sa next halving ulit, which is 5th halving. No? So, mahirapan ka na mag-alok dito kasi pababa na ulit yung market, eh. Tama. So, ang gusto namin makita sa inyo, makita po ninyo, we need to prepare for the halving for us to become a multi-millionaire pag tumataas na yung Bitcoin. How? Achieve higher rank. Paano ma-achieve yung rank? Ayan, share na natin. Ito na po yun. No? Kailangan mo mag-decision na ngayon. Kasi we have our
Ayan, no? So, ito yung pinaka, ano, no? Ito pa lang, dito pa lang mangyayari yung port halving. Ayan. So, maraming halving pa na pwedeng mangyari po, pero at least dito pa lang sa mangyari yan, mag-basics ka man lang. Wag ng B6, B5 man lang. 'Di ba? Wag ng B5, B4 man lang. Kasi tataas yung price, mag-surge yung price this halving. So, ibig sabihin, by next halving, which is 2028, yan, million-million po yung kikitain natin as long as matapos natin na mag-rank up sa mga susunod na buwan. Nakikita nyo po yung future? Na bawat halving, kung nasa position ka, pababa man yung market, no? Pababa man yung market, si Sir Robert, kahit na down yung market, since nasa B6 rank siya, hindi siya nauubo, o hindi siya nasisiro sa isang araw. B5 pa lang siya, pero nasa 50 to 100,000 a day na siya. Kasi B5 siya. So, tignan nyo yung potential na yan. Na as long as nasa rank ka, talagang may passive income. So, all we have to do is just to, is to achieve yung higher rank po. Yan. Now, how to achieve higher rank? Ready ka na ba? Pa-thumbs up naman. Parang hindi ko kayo nakikitaan ng, ano ah. Nandyan pa ba kayo? Or, di ba? Nandyan ba kayo? Yan. Dito pa, coach. Ayan, pa-heart react. Yan, so hindi ka nakikita. Anyway, yung ngayon, how to achieve yung B2 or B3 rank, 'di ba? Kailangan ma-push mo yung sarili mo na makabuild ng community of subscriber ng Royal Q or makakreate ng mga affiliate marketer para mas mag-benefits ka pag halving year na or halving season na. So at least by the end of this year, 2023, ma-achieve mo man lang yung B2 or B3. Kasi maganda na ho ang kitaan pag B2 ka na. Maganda na ang kitaan pag B3 ka na. At maganda, no, at least ito po ang maipush nyo. Lahat ng tao nyo, maipush nyo na maging B2. Kasi pag mga B2 na ho, lahat ng mga subscriber nyo, buhay na yan. Kumikita na yan. Ngayon, kapag kumikita na sila dahil B2 na sila, pigilan mo man yan, harangin mo man ng sibat, hindi titigil yan. Nandito ba si Coach Alec? O, sabi ko nga kahapon tumigil na siya Kaso ayaw. So see, dahil ang goal nila maging B2. Dahil ang goal ng lahat maging B3, umangat yung rank. Ngayon, kung hindi ka pakikilos, paano ka makikinabang ngayon by halving year? Pataas nga yung market, anong crypto ang meron ka, yun lang. Yung price nung cryptocurrency na meron ka, kahit mag-pick yun ng pinakamataas, kung ilan lang yung kung ilan lang yung percentage ng kinita nun, yun lang. Pag naisipan mong ibili na yung kinita mo na yun, wala na. Tama. Pero para magkaroon ka ng passive income, at least mabago yung buhay mo, kumita ka ng millionaire, million, ayan. Kailangan ma-achieve mo yung rank sa Royal Q. Yan, I hope nasundan, no? Yan. This is the example how to achieve, no? Yung how to achieve po na maging B2, B2, B3. Yan. Ito madalas na po tong pinapaliwanag, no? Sa IBP natin. Pero hindi kasi nagsising in sa iba kaya hindi siguro ginugol na maging B2. Kailangan mag-sink in sa'yo. Kasi nga kung ikaw pa lang mag-isa ang mag-aalok pagpataas na yung market, hindi mo lahat kayang operan. Hindi mo lahat kayang i-accommodate. Paano kung halimbawa sa isang araw, yung 10 kakilala mo, gusto nang mag-Royal Q, ay gusto nang magpumasok sa crypto. Ikaw lang mag-isa. Doon ka palang kikilos na mag-build ng mga subscriber mo, huli na yun. At least ngayon, all we have to do, and uulitin ko, is to prepare kapag tumataas na yung market dito, nasa position ka na. Ulitin ko ulit. Nasa position ka na at least B2 ka na, B3, B4. Kasi pag B2 ka na, meron ka ng 20 na kasama na mag-aalok sa market pag tumataas. Pag B3 ka na,
meron ka ng 100 na kasama. The more na nag-aalok yung mga yan, meron kang unlimited $10. Tama? Lalo na pag B4 ka. B5. So, lahat ng mga, kumbaga, kung mamimingwit ka, ito yung tamang panahon na dapat nasa rank ka na kasi lahat ng papasok dito, kuha mo lahat. Nabingwit mo lahat. Yan yung pinaka gusto naming makita nyo. Nasundan? No? Yan yung pinaka gusto naming makuha nyo. Kasi kung dyan ka palang magde-decide kung kailan pataas na yung market, wala na. So, how to achieve yung B2 rank? All you have to do is just to get 3. No? Just to get 3. Kasi sa isang nag-subscribe lang sa'yo, ano bang ginawa mo? Pina-attend mo ng IBP. Sino ba nagpaliwanag? Yung speaker. Tama. So, magandang panimula yun na magpa-attend ka lang. Ang gagawin mo lang, mag-invite. May pinaliwanag ka ba? Wala. Pina-attend mo lang ng Zoom. Pag yan nagustuhan na, ang ganda nga nung Royal Q kasi nga siya na yung magti-trade. Siya na lahat mag-a-analyze 24/7, mas accurate kesa sa professional trader, 4 hours lang nagti-trade. Ngayon, magsusubscribe yan. May binenta ka ba? Wala ka naman binenta eh. Let's say may in-invite ka sa Zoom. Hindi naman nag-subscribe. May nawala ba sa'yo? Wala. Kasi ito yung negosyo na we are educating people. Hindi natin kinukumbinsi yung tao. We are educating people na instead nga na mag-manual ka, sasakit yung ulo mo, mahirap i-analyze yung market, makatulugan mo yan, mamiss mo yung opportunity, hindi mo na-execute yung trade mo, lusaw yung pera mo. Now, para hindi mo maiwasan yan, ayan, may isi-share ako sa'yo, attend ka sa Zoom namin mamaya. May IBP kami. Ngayon, speaker yung nagpaliwanag, pero pag nagustuhan ng kakilala mo, no, yung in-invite mo, yung Royal Q, magso-subscribe yan, agad-agad kikita ka ng $30. Paano kung 3 yung napasubscribe mo? Ayan o, may $30 ka, may $30 ka. Kaya nga, kahit walang kapital yung nagsimula dito, basta nag-subscribe sa robot, pag nai-alok niya si Royal Q, no? Sa mga na-scam, sa mga na-burnout, sa mga madalas ma-liquidate, pag nagustuhan nila yung Royal Q, ayun o, may $30 agad o. 30 times 3. O di meron siyang 90. O saan mo ilalagay yung 90? Pwede mong ilagay yan sa kapital mo para magkaroon ka paunti-unti. Ang kagandahan dyan, ayan o, bawat successful trade nito, tatlong to, let's say ito tinitrade Bitcoin, ito tinitrade Ethereum, ito tinitrade ADA or Cardano. Ibig sabihin po, may 20% na porsyento ka sa bawat isa na yan. Ibig sabihin, parang yung capital nito, capital mo na rin. Bakit? Kasi may 20% Bitcoin ka doon. May 20% Ethereum ka dito. May 20% Cardano ka dito. So 60% yung kita mo sa tatlo pa lang na yan. Passive yan. Bakit? Kasi robot naman nila yung nagtatrabaho eh. Robot naman nila yung nagtitrade para sa kanila. May ginawa ba yung owner niyan? Wala. Tulog. Kasi robot. Ibig sabihin, passive income ka dun sa 20% ng bawat magsusubscribe sa'yo. Plus pa yung $30 na instant mong makukuha kapag nag-subscribe sa'yo. Yan yung B1. Bawat direct mo, bawat mag-subscribe sa'yo, $30 ka, plus may 20% kang kikitain. Nag-1,000 kita to. O di may 200 ka. 1,000 kita to, 200 ka. 1,000 kita to, 200. 600 ka o. Yan yung lamang ng mga may nagpapasubscribe. Yan. Ngayon, paano mo ma-achieve yung B2? Ito po yun. No? Para ma-achieve mo yung B2, yung tatlo mo kanina, dapat at least mayroon na silang napasubscribe. Turuan mo sila na magpa-subscribe din. Ngayon, ang kagandahan, pag naturuan mo tong tatlo na to na magpa-subscribe din, may mga mapapa-subscribe yan. Pag total 20 na yung nag-subscribe sa tatlong subscriber mo kanina, or pwede yung 20, direct subscriber mo ulit. Pwede yun. Pero basta nagka-total 20 na subscriber ka, automatic B2 ka. Nasundan? Automatic B2 ka. Hindi mo kayang alokan lahat. Kaya kailangan makakuha ka ng mga mag-aalok din. Kasi pag ikaw lang, hindi mo kaya. Tama? So, kailangan i-goal nyo na at least maging B2, 20 na katao. Gaano karami yung kakilala mo? Posibleng wala kang 1,000, 20 lang yung kukunin mo. So, pag nakakuha ka ng 20 na subscriber under sa
sa link mo, automatic B2 ka. Ano yung advantage ng B2? Ito yan. Gusto kong ma-emphasize to kasi, no, para mag-sink in sa inyo yung potential. Pag automatic B2 ka na, ang kagandahan, pag may bago kang subscriber, ayan o, hindi ka na $30. Kanina kasi pag B1, $30, di ba? Hindi ka na $30. $40 na yung kikitain mo. $40 na. Or sa madaling sabi, 2 yan in peso, 2. Kasi nasa 56, 57 yung US dollar ngayon. Ngayon, let's say yung 20 mo pa kanina, di ba? O itong bago mo na lang, pag may napasubscribe yan, ayun o, meron ka pang kikitain na $10 or 500 pesos. Almost 600 in peso. So pag dito ka na, may bago ka, may napasubscribe yung bago mo agad, ayan o, pansin mo yung kikitain mo. Ganyan yung potential kapag halimbawa nasa rank ka na. Ibig sabihin po ito, yung 20 mo, o may 5 pa ulit na nag-subscribe dyan, 2, 4, 6, 6, o mayroon ka pang indirect $10, $10, $10, $10, $10. Imagine na ganyan karami yung pumapasok sa'yo kapag halving year na kasi pataas na yung presyo ng Bitcoin. Unlimited $10, $10, $10 ka, $40, $30 ka. Yan yung potential mo. Kaya possible na maging multimillionaire ka during halving season. Kasi nangyari kay Robert, dahil B5 siya, lahat may $10 siya. Sa Pilipinas, Indonesia, Nigeria. Yun yung potential natin. Yan. Plus, ayan o, may 30% ka pa sa lahat ng B1. Ibig sabihin, no, may 20% ka, ay 30% ka pa na gas fee sa lahat ng mga subscriber mo, no, na under sa'yo na B1. Yan. 30% ka na. Hindi na lang 20, 30% ka na. B2 pa lang ang pinag-uusapan natin. B2 pa lang. Yan yung potential mo na kung ganyan karami yung mga nag-subscribe sa'yo, yan lahat mga yan, mag-aalok yan ng subscription sa mga taong gustong pumasok ng crypto by halving year. So sa B2, yan ang potential income mo. Paano kapag B3 ka na? Ito po yan. Yung tatlo mo kanina, dapat automatic mag B2 sila. May 20 na tao to, may 20 na tao to, may 20 na tao to. Yung isang subscriber mo kanina, magdagdag ka lang ng isa kasi dapat 5 yung subscriber mo na direct dyan. Tapos yung 5 na yan, automatic kasi nagpa-subscribe na sila. 60, 60, 60, 20, 80, 100 tong isa. Ngayon, ano yung kagandahan? Pag total na 100 na yung tao mo at may 3 B2 ka na under your organization, automatic B3 ka. Ano yung potential pag B3? Yung 100 mo na yan, no, pag may bagong nag-subscribe sa'yo, 2.5 ka na agad. Instant 2.5. Makadalawang subscriber ka lang, kapag B3 ka, 5,000 na agad yan. Yan yung potential. Ngayon, bawat indirect, bawat papasok dito, papasok dito, papasok dito, basta lahat ng papasok dito sa mga B1 mo pa lang, hindi pa nag B2, yan o, lagi kang may indirect na 1,000 pesos. Lagi kang may indirect na 1,000 pesos. Plus, hindi ka na 20, hindi ka na 30, 40% ka na sa gas fee. Sa bawat, yan, B1. Tama? Gas fee, B1. Yan yung potential natin. Kaya ngayon, ang goal natin, ma-achieve at least B2 or B3 bago matapos ang taon. Kasi pagpasok ng January, panigurado yan, no? Simula na ng halving ng, hindi pa man din halving, magiging popular, mas maiingay sa social media ang Bitcoin at cryptocurrency. Sundan po, no? So, of course, we have ranking from B2, B4, B5, B6, but this is the highest rank na ang goal natin lahat dapat ito, maging B6. Kasi kung si Robert, B5 pa lang, Sir Robert, no? B5 pa lang, sobrang laki na ng kinita niya, nag-million-million na siya. What's more kapag B6 ka? Pag B6 ka na, automatic, no? Pag may nag-subscribe sa'yo, hindi ka na 30, hindi ka na 40, no? Hindi ka na 50, $70 ka na sa isang subscriber lang. Plus, yung passive income natin doon sa gas fee, hindi na 40, hindi na 50, 60, 70% ka na.
Yun yung mas passive. Kaya milyonaryo, milyon-milyon yung kinikita araw-araw ng mga nasa rank. Kaya i-goal natin po na lahat tayo mag-rank up. So marami tayong paraan para mag-rank up kayo. I-push nyo lang yung sarili nyo. Sakripisyo lang ngayon. Matapos lang natin na maging basics tayo sa loob ng 2 to 3 years, milyonaryo ka. Sobrang magbabago yung buhay mo kapag basics ka. Bakit? Ayan o. Imagine this amount. Saan galing tong amount na to? Sa trading ba niya? Hindi. Kundi sa mga nag-subscribe lang sa kanya. On the first day, may napasubscribe siya, $30. May capital na to. Oh, ngayon, ito yung kinita niya on the second day. Ayan o. 0.0 something lang. Pero pagpasok ng third day, which is April 4, ay April 21, 2001, may tatlong nag-subscribe sa kanya, $30 agad yun. Hanggang yung total na mga naging subscriber niya, no, naging B6 lang siya. Kasi yung mga nag-subscribe dito, nagpa-subscribe din, ito na yung naging potential income niya. Ayun no, kumikita siya a day ng 1,333, 1,405, 1,629, 1,210 US dollar. Pinakamalaki niya o 500. Ay ito pala. Oh, may kumita siya, pinakamaliit niya 594 US dollar. Imagine that you are earning at least 50,000 a day. Up to 100,000 a day kapag nasa rank ka. Yan yung potential na pwedeng mangyari sa atin. As long as we build a group of subscriber and affiliate marketer. Now, ito yung pinaka-potential natin, bawat rank. No? Sa B1 ka pa lang, ito pa lang sa'yo, $30 to 20%. Pero pag dito ka na, yan. Sa bawat 20 mo na subscriber, pag may bago ka, ayan, $40, 30% ka na. No? So, possible kang kumita ng yan, 20 USD a day. Hindi. Yan, potential income, ayan o. 40 USD. Ayan, up to 50, 300. Pag B4 ka na, bawat isang ano lang yan na, isang araw lang yan na, up to 5,000 per day. Pag B6 ka na. Sa isang tao lang yan. No? Up to 2, 3. Yan yung pinaka-potential natin, no? So imagine this po, B6 lang siya. Sa 28 na tao na nag-subscribe sa kanya, sa 28 na tao na inalokan niya, 18 lang yung nag-subscribe. Pero yung 18 na yan, tinuruan niya kung paano makapagpa-subscribe. Total na naging tao niya, 16,689 US dollar. 20,000 yung hindi nag-subscribe. Pero yung total na kinita niya, 69,184 US dollar. US dollar. Saan mo kukunin yan? Ito, a day. Ito yung total na kinita niya a day. Ayan o. Nag 11,000, 11,000, 11,000, 12,000, 11,000, 12,000. Saan galing yan? Capital trading ba? Hindi. Hindi siya kikita ng ganyang kalaki sa capital trading lang niya kung hindi siya namuhunan ng 2 to 3 million. Hindi siya makikita ng ganyang kalaki kung 2 to 3 million, wala siyang 2 to 3 million na capital. Sundan? Yan. Pero dahil nag-affiliate marketer siya, yan. Ito yung kinita niya ho. 38.96 million pesos. Saan ka kikita ng 38 million? Wala akong naisip po na pwedeng pagkakitaan ng ganyang kalaki. Kundi sa Royal Q lang po. As long as ma-achieve natin yung B6. Kasi pag B6 ka pa, ito pa yung pinakamaganda. Meron kang profit sharing na tinatawag. Ibig sabihin, meron kang daily income plus meron ka pang monthly. Ibig sabihin, kung sa empleyado, tuwing December ka lang tumatanggap ng 13 month, dito po sa Royal Q monthly. Imagine this, no? This amount, which is 65,475 US dollar, kinita lang niya ng isang araw. November pa yan. Araw ng patay sa atin. Piyesta ng patay sa atin, no? November 1, 2021. Sa isang araw lang niyang kinita, 65,475 US dollar. Nagti 3 million siya isang araw. My God. Saan mo kukunin yan?
Hindi mangyayari yan kung hindi sila nag-royal queue. Yan. Hindi mangyayari yan nang hindi sila nag-royal queue. Nasundan po? No? So I hope yun. Yun yung pinaka-updates po natin. Na kailangan we have to prepare, we have to build more subscriber under ng team natin. We have to share si Royal Queue. It doesn't mean kung hindi sila mag-subscribe agad. Tandaan yung may magsusubscribe sa inyo, may hindi. It's normal. Normal ho yun. Kasi hindi lahat maiintindihan yung ginagawa ninyo. Diba? May magsasabi na hindi totoo yan. Ganun naman talaga. Pero imagine niyo, we reach B2 and B3 na pababa para na still nasa baba yung market. So what's more, na ma-reach mo yung B4, B5, B6 nang mabilis kung pataas na yung market. How? Simple as do affiliate marketing. Share the Royal Queue. Share the benefits of Royal Queue. Show the potential income. Because time is running out. Pag kilos ka, by next year pa bago mo i-reach yung B2, B3, huli na yan. Hindi ka na makikinabang kasi ikaw lang, iilan lang kayo. Let's say 5 lang yung tao mo na napasubscribe bago matapos yung taon. Yung 5 tao mo lang ang mag-aalok ng mga papasok sa crypto, sa mga gustong pumasok sa crypto. But if you achieve at least B2, meron kang 20. Ibig sabihin, na-lessen mo yung pag-aalok mo sa maraming tao kasi marami ring mag-aalok under ng organization mo, under ng team mo. Kasi 20. Ibig sabihin, na-multiply mo yung sarili mo. So, ibig sabihin, bawat papasok sa mga 20 na tao mo na yun, unlimited $10 ka oh. So, yung potential na mag 10,000 ka a day, malaki. Kasi nagde-direct ka pa niyan eh. Nagde-direct subscribe ka pa. So, yun yung kailangan nating paghandaan, guys. Yun yung pinakakailangan nating mangyari ngayon sa atin na maging B2, maging B3. Kasi kung nakasalalay ka lang, nakadepende ka lang sa kapital mo, pwede naman. Pero yung pinaka-price lang niyan, kung ilang beses lang na doble yan, yun lang yun. Pero yung may papasok sa'yo araw-araw na income, nasa ranking po yun ng Royal Queue. Which is B2, B3, B4, B5. So, yun po yung sa part ko, no? Na sana nakita nyo yung gusto naming mangyari sa ating lahat. I-achieve natin na ma-reach yung at least B2, B3 by end of this year. Okay? So, si Sir Sab, sabi niya, go for B2, Coach Sab, JM and Young. Sabi ni Coach Louie, gawin nyo yun ngayon. Kung di ngayon, kailan? Kung di si Royal Q, saan? Diba? Sino? Kung di ikaw, sino? Yan. So, yes, claim it kay Ma'am Yang Tot, Coach. Yan, ang sarap maging B2. May 40 USDT agad plus $10 kapag ka indirect. So, si Coach Rain, na-experience na yan. So, sabi ni Sir Jose Atienza, yakang-yaka Coach. Wow, sabi ni Coach Paz. So, may I call on Coach Aris kung may maitatagdag po kayo, Coach? Alright, palakpakan naman natin si Coach Richard. Narinig po ba yung boses ko? Loud and clear, Coach. Alright. Isang masigabong naman na palakpak dyan, no? Kasi talagang yung mga coaches natin, lalo na si Coach Richard, talagang nandun yung, kumbaga, desire na makatulong din, na kumbaga lahat makasabay, di ba? So, hindi lang natin sinarili yung information. Hindi na po ako magbubukas ng camera. Hindi lang po natin sinarili yung information na nakuha natin din sa Malaysia. Kasi ito yung pinaka-the best na panahon na kung saan ito yung dito tayo magtatanim. Ito yung panahon ng pagtatanim. Kasi yung next year, yun yung panahon ng pag-aani. So, para tapusin tong, sa side ko, dadaanin ko na lang sa isang kwento kasi na-explain na lahat ni Coach Richard. Sino may gusto ng kwento, no? Oh, Ayan, so type 1. Type 1 po. Ayun. So, yan. So, dadaanin natin sa isang kwento. Itong kwento na to, siguro narinig na ng iba o nalaman na ng iba, no? Pero ito ay talagang kakapulutan natin ng aral. So, isang araw,
umpisahan na natin sa isang araw. Isang araw meron pong isang grupo or community, no, ng mga tao na walang ilong. Wala silang ilong, no. So ang itsura nila, mata at saka tenga, bibig, yun lang po ang itsura nila. Wala silang ilong. So hindi sila nakakaamoy. So imagine niyo yung sarili niyo na wala kayong ilong, 'di ba? So ngayon, ang mga tao nanalangin kay Bathala. So sabi nila, Bathala, magpaulan ka naman ng ilong. Bigyan mo naman kami. So sabi ni Bathala, sige, bukas ng 8:00 ng umaga, ayan, dito sa may malapit sa Dalampasigan, magpapaulan ako ng ilong. Yun. So yung mga tao, natuwa sila kasi nga magpapaulan ng ilong si Bathala kasi at last, makakaamoy na sila. Okay? So that time, merong mga gabi pa lang, naka-ready na sila. May mga, kasi malayo yung Dalampasigan eh, may mga tao na naglakad. Naglakad na kaagad doon. Kumbaga, maaga na silang pumunta ron. 6:00 pa lang ng gabi, nandun na sila. So 8:00 pa ng umaga yun eh. Tapos, meron namang mga grupo ng tao, 12:00 ng gabi or madaling araw, naglakad na rin sila papunta ron sa may place na kung saan magpapaulan ng ilong. Meron namang mga 3:00 ng madaling araw na mga naglakad na rin papunta ron sa Dalampasigan, no? 6:00, 12:00, 3:00. Etong pinakamalupit, may mga tao na pumunta kasi sabi nila may mga tao na bukas pa yan, 8:00 na madaling araw at marami namang ipapaulan si Bathala. Bukas na tayo ng mga siguro 7:00 ng umaga. Diba? So, yun na nga ang nangyari. Dumating na yung 8:00 ng umaga, nagpaulan na si Bathala. Yung mga unang nakakuha is yung mga 6:00 na dumating. Ayun, so nakakuha sila ng ilong. So, hanggat sa dumating sa point na dumating na rin yung mga 12:00 ng ating gabi, nakakuha na rin sila ng mga ilong. Pagtingin nila sa kausap nila, wow, ang ganda pala ng itsura natin pag may ilong. Naaamoy ko na rin yung katabi ko. Iba-iba pala yung mga amoy natin. Di ba? So, 3:00, nakakuha na sila ng mga ilong. Ngayon, yung 7:00 ng umaga, kasi naglalakad pa sila papunta ron sa Dalampasigan eh. Hindi pa sila nakakarating. So, anong nangyari? Nakasalubong nila yung mga 6:00, 12:00, 3:00, napabalik na. Etong mga 7:00 ng umaga na pumunta dun sa Dalampasigan, nakita itong mga tao na may mga ilong na. So, ang sasaya nila. So, sabi nila, ang ganda pala pag may ilong. Tara rin tayo doon. Kaya lang, pabalik na tong iba. Diba? So, pagdating ng mga 7:00, ang nangyari, alam nyo ba anong nangyari? Nakakuha sila ng ilong. Ang problema doon sa ilong na yun, na mga nakuha nila, mga naapak-apakan na. Kaya pansin mo, kung pangu ka ngayon, 7:00 ka siguro pumunta. Yung mga matatangos, nakuha na ng mga nauna. Di ba? So, kung titignan natin si Alan Kay, 9:00 na pumunta yun eh, kaya medyo malaki na yung kanya eh. Sino ba? RIP kay Mike Enriquez, Ayan. Mga 10:00 kasi siya pumunta eh, kaya medyo ganun lang talaga yung kanya. So, tayo, makapansin nyo, makikita yung ilong nyo. Anong oras ba kayo pumunta? Ako, late na rin eh. Okay, so ano bang kapupulutan natin doon sa kwento ng ilong na yun? Actually, it relates doon sa pinaliwanag ni Coach Richard na siyempre nga, pag nahuli na tayo at umakyat na yung market, wala na tayong makukuha. Di ba? Puro flat na ilong nang makukuha natin. Di ba? So, kailangan ngayon pa lang, umpisahan na natin para pag dating nung halving, naka-prepare na tayo lahat. Naka-position na tayo, ready na tayo, ando na lahat. So, preparation is opportunity plus preparation is equals to success. Ulitin natin, no? Opportunity, okay? May opportunity. Si Royal Q, nandyan na, build na yung sistema natin, meron na tayong team.
All you need to do, sabayan na lang kung ano yung sistema natin, plus preparation. Ano yung preparation natin? Ito, pinaghahandaan natin. Gagawin natin yung affiliate. Mag-share tayo ng Royal Q sa mga kakilala nating kamag-anak. Doesn't matter kung mag-join sila o hindi. Ang point natin, mag-share tayo, mag-educate tayo. Kung sino makakasabay natin sa taas. Okay? Opportunity plus preparation equal success. Sino makikinabang? Yung mga nag-prepare ngayon. So, ayaw natin dumating sa point na kakaway na lang tayo, no? Kakaway na lang tayo kasi dalawa lang ang ano natin diyan, option. It's either sumabay ka ngayon or pagdating ng next year, kumaway ka na lang sa mga nandoon na sa taas. Alright? So, ngayon pa lang lalaman mo na sabay na tayo. Yun lang po siguro yung sa side ko. And have a blessed day everyone. God bless po. Yun, thank you so much, Coach Aris. So yun lang. Kumbaga, all we have to do is just to prepare. Because kahit may opportunity, if we are not prepared, hindi natin makukuha yung success. Kasi nga, nagsisimula sa atin yung preparation. Sabi nga, kung halimbawa gusto mong kumain ng nilaga, marunong ka rin magluto. Kasi kung bibigyan ka ni Lord, hiniling mong kumain ng nilaga, bibigyan ka ni Lord ng mayroon ka ng kawali, may karne ka na, may mga gulay, may saging pa, may mais pa, hindi mo naman alam lutuin, hindi ka makakakain ng masarap na nilaga. Hindi ka makakaigop ng mainit na sabaw. So, all we have to do, guys, team, i-achieve po natin yung B2. At least B2 or B3 kung kaya by the end of this year, 2023. Kasi as long as you are in the position of that rank, may passive income po kayo. Maliit pa man din yan, hindi pa gaya ng B4, B5, B6, pero as long as you reach, napakagandang source of income yan. Kaya sa CGIT team, ayan, hatawin natin yan mamaya, no? May IBP po tayo. Same time, 9:30 PM. Sa lahat ng mga OFW natin dito, join po kayo. Invite na po kayo. Ako ang bahalang magpaliwanag. No? And then after that, you can create a GC. Please include all your counselor and pwede rin ako, no, kung under kayo ng team ko, i-close deal natin. Ganun lang po, kasimple. No? All we have to do is just to share more sa mga tao, sa mga kakilala natin. Huwag niyong isipin na hindi mag-join, huwag niyo isipin na ayaw nila. Just share.